Sa larangan ng musika at komedya, isang pangalan ang nakilala at namayagpag noong dekada 80. Jano was very, very popular because he had everything. He could do anything. Pwedeng comedy, pwedeng singer. Pag singer, pwedeng seryoso, romantic. Merong mga nagagawa yung iba, pero si Jano, lahat nagagawa. A great voice to start with. I was a fan of his voice. When it comes to music, ang galing-galing niya talaga. Pag malungkot ka, he will always give you a reason to laugh. Pero he's also very serious in real life. For me, Jano is the Clark Kent of comedy. The one who really, really taught me a lot about comedy was Jano Gibbs. He was my mentor in comedy. Binansagang mokong, King of Soul, at isa sa pinakasikat na gumanap sa title role na Pedro Penduko. Tunay na maituturing siyang certified Pinoy showbiz icon. Siya si Jano Gibbs. Oo nga! Ako nga yun! Super talented. Protective. Witty. Kawawa King. Naku, nakapakahilig niya manukso. Mabait na kaibigan. And gwapo pa. Ano pa? Forever love team kita eh, alam mo yan. Pangalang nagpatawa at nagpakilig noon at patuloy na nagbibigay ng saya at kiliti sa ating mga puso hanggang ngayon. Lumaki ako, pinanganak ako, puro showbiz lahat, mga Ilagans. Ganun. One compound kami, so magkakapit-bahay kami. Yun lang ang kinalakihan ko. Yun lang talaga ang mundo na nakilala ko. Ipinanganak siya noong September 16, 1969 bilang Jano Ronaldo Ilagan Gibbs o mas kilala bilang Jano Gibbs. Masyadong malikot na bata. There was one instance, nagpunta kami ng Baguio. The next morning, paggising namin, nawawala si Jano. Ha? Saan napunta si Jano? Nag-ano na pala, maagang-maaga, nag-explore doon sa forest. Hindi siya madaling magalit. Wala siyang ayaw na tao, wala siyang kinaiinisan, gano'n. Wala siyang inggit or mabait talaga siya. Favorite siya pati ng lola niya. Pati mga teachers sa school, favorite siya. Bahagi siya ng isang sikat na celebrity clan, kaya naman hindi na nakapagtataka na ito rin ang daang tatahakin niya. Family namin is based on music and humor. Yun. Kaya siguro, it's a happy family. Alam ko na ng daddy ko nag-aartista. Medyo curious na ako. Pero ang first experience ko of singing sa kindergarten pa lang, sa preschool kumbaga. Yun ang unang-una kong performance. At ang kinanta ko ay My Way. Bata pa lang ay kinakitaan na si Jano ng pagmamahal sa sining. In the yearbook of Lourdes School Mandaluyong, LSM, yung picture ko, yun ang nakalagay talaga, Intermission King. Kasi kahit na anong contest sa school, spelling contest, math contest, pag magbe-break sila o commercial, ako yung kakanta. Kaya intermission King. Nasabihin niya sa lola niya, sabihin mo kakanta ko. Sabi niya, meron akong perform ako ng Bruce Lee at patutugtog pa namin yung record. Tapos, quiet, sabihin ng father ko, Jano will perform. Habang lumalaki at nagkakaisip, nangarap si Jano na maging artista balang araw. Kasi dati, pinipilit ko lagi daddy ko na, sasama ako sa shootings mo, sa mga pelikula mo, kahit extra lang. Well, hindi namin siya ini-encourage dahil, siyempre, of course, like any other parent, gusto mo, aral ka muna, ganyan. Siguro dahil alanganin pa yung age ko noon,
Finally, nung off-age na ako, tama na yung age ko. Ayun na. Oo, of course. Kumbaga, nandyan na eh. Tsaka okay naman siya, magaling. Actually, una niya akong dinala ng daddy ko sa Regal Films. Dinala lang niya ako doon kay Mother Lily. Dahil sa hindi mapapantayang dedikasyon at talento, ang dating pangarap lang ni Jano ay unti-unting nagkatotoo. I tried sa Regal, medyo nagpakita muna ako doon. But my first exposure actually was kay Kuya Germs sa morning show pa niya. Meron siyang morning show noon. Nag-guest kami ng daddy ko, kumanta kaming dalawa. So I guess doon ako na-discover ni Kuya Germs. Doon niya ako nakita na, pwede pala tong batang to. Until eventually, nilagay niya ako sa That's Entertainment. And then, one time, on location ako sa Batangas for a movie. Biglang may nagsabing staff, Tito, yung anak niyo nasa TV. Ha? Tingin ko nasa That's Entertainment. Pinuntahan si Kuya Germs. Pwede ba ako dyan? Wala nagpupush sa akin. Kasi gano'n naman sa family namin. Walang nagtutulak kung itong nagdidictate kung anong dapat mong puntahan. No? But I felt the support of my mom, of my dad. Una siyang napasabak sa That's Entertainment, ang show ng the late master showman, Kuya Germs. Unang araw ko sa That's Entertainment, nayabangan sa akin yung mga tao kasi sa sobrang excited ko, confident ako sa sarili ko. Bigay kagad ako, first day ko pa lang. First time kong nakilala si Jano was in That's Entertainment. Galing ako sa school noon first day ko sa work. Medyo late ako kasi galing ako Marikina. Siya yung una lumapit. Sabi niya sa akin, professionals are never late. So yung iba parang, yabang nito. Ganun. When actually, passion yun, parang excited ako. Hindi pa ako tumatapak na stage ng DMA. Yung kilay ko nasa langit na. Sabi ko, sino itong antipatiko ito? Tapos gumaganon kaagad ako sumasampa ako sa gallery, sa mga fans. Hi! But actually, excitement yun. So, unang impression ko kay Jano, antipatiko na. Sabi ko, yamayabang nito, nakakairita. So, hindi ko siya muna pinapansin kasi nga, visit na ako kaagad. Then later on, yun na nga, we were in the same group. Nakilala mo rin yung tao, nalaman mo na it was a joke. Tapos ngayon, nag-sorry naman siya in fairness. Pero matagal-tagal siguro after the show na. So yung buong show, iritado ko, ganon. Kabilang si Jano sa Tuesday Group kung saan nakasama niya ang ilang sikat na artista na kalaunan ay naging malapit niyang mga kaibigan. Never a dull moment naman when you're with Jano, hindi ba? Kahit nung nagsisimula kami, hanggang ngayon na nasa hustong edad na kami. Pero simula pa lang ito ng pagningning ng kanyang bituin dahil sa kanyang pagmamahal sa trabaho at ang di matatawarang galing sa pagkanta at pagpapatawa, nagpatuloy ang kasikatang hindi niya inaasahan. Hi! Smile! Hindi ho. Huwag kang lalapit. Picture! Sino ka? Si Jano, nakakapag-ano rin siya nakakapag-babae, cross-dresser, kung minsan pwede siyang ganon. Pwede rin siyang physical comedy. Physical comedy parang Jim Carrey. Kaya niya, yung kung ano man genre o kung ano man klaseng comedy, kaya niya. Very creative siya. Nagsasuggest siya kung ano ang magandang and usually tama yung ang mga suggestion. Tsaka magandang comic timing niya. There's just an air about him that makes you feel comfortable and that, oh, I'm gonna enjoy today. Today's gonna be a fun day. Yan yung pakiramdam ko every time I see Jano. Ano nga ba ang mga katangian ni Jano na nakatulong sa kanya upang maabot ng kasikatan at maituring na isang tunay na idolo ng kanyang henerasyon? Yan ang ating aalamin sa pagbabalik ng Pinoy Star Stories. Bitbit ang talento, dedikasyon at aral na natutunan sa mga magulang, humanap si Jano Gibbs ng lugar sa mundong matagal na niyang inaasam.
Actually, hindi naman siya naka-affect sa pag-aaral. After high school, doon na nag-decide ako na hindi ako nag-college eh. I just finished high school. Sabi ko, mag-showbiz na ako kasi yun din naman ang pupuntahan ko eh. Alam ko in my heart na yun din ang pupuntahan ko. I entered singing muna. Singing muna talaga yung nasa puso ko. Pagpasok niya pa lang sa variety show na That's Entertainment, Sa acting, medyo hindi pa ako doon. So, na-expose ako sa That's singing. That's where I started. Doon sa That's, merong part na acting workshop na konti. So, medyo nasusubukan na ako doon. Nagda-That's Entertainment kami noon. Nasa isang araw kami. Una muna ako, no? Tuesday group. Tapos pumasok sila dyan, no? Yung batch nila. Tapos there was one time na may event sa Quirino Grandstand. Prior to that, meron na kaming na-record na song kasi. Sabi nila na, di ba meron kayong kanta? Ganun, kantahin nyo kaya? Telling you love, make things happen. You never know where it's coming from. You never know who you're gonna love. Telling you love. Tapos, yun na! Nung tinanggap talaga ng mga tao. And then, wala na, every week na talagang pinapakanta na kami. Nag-start kami sa That's Entertainment. Sinubukan lang namin mag-duet. Ayun, nag-umpisa na. Siguro kasi during that time, yung duets kasi noon, patok eh. Kahit anong duet na marinig mo sa radyo ngayon, kinakanta namin agad yon. So talagang very ika nga yung love team. Kung ano yung marinig mong duet, ayan na agad ang Jano Manilin, kinakanta na yan. Siguro nagustuhan nila yung pagbiblend ng voice. Sa edad na 19 ay itinambal na si Jano sa noon ay sikat na si Manilyn Reynes. Kaagad na gumawa ng ingay ang kanilang love team na sa kalaunan ay naging isa sa mga pinasikat na tambalan ng panahong iyon. Malaki ang utang na loob ko kay Manilyn. Siguro, ipokrita at ipokrito kami kung sabihin namin hindi kami nakatulong sa isa't isa. Yun, I would like to think naman na nakatulong kami sa isa't isa. Ano? Kung hindi kami naging love team ni Manilyn, hindi ako makikilala ng tao. Malaking bagay yung naging magka-love team kami. Malaking bagay yung marami kaming pelikulang nagawa. At malaking bagay yung pagkakaibigan namin na hanggang ngayon nandyan pa. Minahal, pinagkaguluhan, at tumatak ito sa puso ng masang Pilipino. Alam mo na, syempre, noong mga panahon yun, medyo pa-cute-cute kayo, pa-sweet-sweet, gano'n. Gano'n naman talaga tayo mga Pinoy eh. Oh, well, anyway, kahit saan naman, hindi ba, kapag medyo may kilig factor, ay, gusto natin. Yeah, oo, nabulabog kami mga fans no araw-araw sila sa bahay. Ako yung mag-i-entertain kasi, di ba, syempre si Jano eh. Minsan tulog pa, o di mag-i-entertain ako, maghapon na sila ron. Talagang sikat na sikat siya with Manilyn Reynes before. So I knew that this guy was something, a force to be reckoned with. For a time, inahanap ang isa't isa sa amin eh. Even after tapos na yung mag-love team kami, no, when we were a bit older na, ganun pa rin. And until now, kunyari may shows abroad, people will still, say, uy, ano na, kamusta na pala si Jano Gil? Hanggang ngayon, we're still good friends. We still work together. Gumagawa pa rin kami ng mga kanta and TV shows, sa soaps. Malaki yung utang ng loob ko kay Manny. Dahil sa pagiging versatile actor, naging matunog kaagad ang kanyang pangalan. Kasi yun naman talaga, unang-una naman talaga, talented. Meron siya mga bagay na, kumbaga special niyang nagagawa. Pag sinabi niya si Jano kasama ko, excited ako. Kasi parang lumalabas yung creativity, tapos masaya pang kasama, and he's become one of my closest male friends in the industry. I think Jano Gibbs has created a specific genre of comedy. Yung slapstick na very masa, na very kengkoy.
That's the kind of comedy that I like. Naging in-demand leading man siya ng mga nagkagandahang binibini. Well, I entered That's Entertainment in 1990. Jano Gibbs was one of those legends. Alam mo yung nakapareha niya si Tina Paner, which was in the Friday group, and where I was also a part of. Gagay, papatayin tayo ni Mami. Ano siya, kuya-kuya? Kuya-kuya siya. Basta pag ganung edad, parang medyo feeling mo malayo pa yung age gap. So, Kuya Jano talaga ang tawag ko pa sa kanya. Kasi talaga, I really looked up to him. He's really fun to be around. He has this serious face. Alam mo yung papogi lagi si Jano, pero kahit na nagpapapogi, alam mo that there's this twinkle in his eye of naughtiness, that he just sees the world around him and life through a comedic lens. Isa siya talaga sa masasabi kong favorite na leading man ko. If you're a versatile actor or actress, it's good that you are, you have different partners. Kasi it shows you can do different genres. I'm very happy and very pleased that he has had many leading ladies, and I'm looking forward for him to have even more. Pero hindi lang sa mga kababaihan naging patok ang karisma niya. Ang kanyang husay sa pagpapatawa ay naging daan upang mahanay ang kanyang pangalan sa mga sikat na komedyante na noon ay hinahangaan niya lang. Iba di ba? Pag nakita mo naman yung comedy ko, tsaka yung comedy niya. Nakikita mo to? Di pwede yung mga kalokohan niyo sa akin. We're more on the action comedy kami, di ba? Ang lamang ko lang kay Jano, mas gwapo ko sa kanya. Huwag nyo na lang sabihin, pero alam naman ng tao yan eh. First day, dumating. Siyempre, curious ako. May meet ko yung Jano Gibbs, di ba? Nagulat ako. May dalang Coleman cooler. Ang mga artista pala, nagdadala ng sariling drinks. Yung ganun pala dapat. Pinuksan. Ano kaya mga drinks nila? Siguro mga mamahaling drinks. Pagbukas yung gano'n, sinilip. Kunyari ako tumitingin, pero sumisilip ako siya. Pagbukas yung gano'n. Direct, anong kulay yung susuot kong t-shirt? Sabi ko, t-shirt ang mga laman ng cooler? May reklamo ka ba? Wala, ito naman. Ang laki-laki mo na, Efren, ha? Hindi kita nakilala. Pagdating naman ng taong 1994, mas umalingaw-ngaw ang pangalan niya nang bumida siya sa sitcom na Over the Bakod bilang si Mokong Dayukdo. Ikaw! Mokong? Una akong naging comedian talaga was with Over the Bakod in Channel 7, produced by Viva. Doon ako unang nakilala as full-time comedian talaga. Malikot ang isip. Tsaka yung nung magkasama sila ni Anjo, medyo talagang magandang team. Ano, tol? Happy? We ended up working as magkapatid sa Over the Bakod. We made history by first Viva GMA na pumasok sa top 10 at sitcom. And that lasted for years. Excited ako to work with them. First time ko makakatrabaho talaga si Jano na yung mas direkta, closer proximity, and kapartner ko pa. I was still a very, very shy girl back then. Doon talaga nag-umpisa yung pagiging mentor niya sa comedy sa akin. Parang improv nga talaga yung Over the Bakod kasi matcha-challenge ka rin dahil lahat ng kasama mo ay magagaling at may sariling diskarte, may sariling baon. Noong mga panahon na yun, kami ni Jano ang pinakamagaling sa 7. So lumabas din yung creativity ko. Yon, yung batoka namin ng nanay ko, live yon, live. Akala nila canned yung sound, pero hindi, live yon. May sumasabay sa amin na naghahampas talaga ng kaldero at kawali. Normal na ba kayo? Ay, langya ka, lilitsunin mo pa kami? Normal lang. Naalala ko, siya nag-isip nung, di ganon, may routine na nga kami babatukan ko siya. Tapos, kaldero yun, di ba? Susubsub siya dun sa mesa namin. Ganon. More than half of whatever you see on TV or lahat ng episodes na nakikita nyo sa Over the Bakod is care of si Jano and si Anjo. So sobrang success yan, naging pelikula pa nga. Ginawa ni Boss Vic na Del Rosario na movie. Unti-unting nahasa ang galing niya sa pagpapatawa
At sa mga sumunod na taon ay napabilang siya sa mas marami pang TV shows na nagpahalakhak sa lahat. He always wants to innovate. He's not afraid to try anything. Kaya siya nandyan pa rin. It's sheer talent and love for his craft. That's why he's still around. Yung pagmamahal niya sa kanyang ginagawa. That's what's most admirable sa kanya. Pag nakasama mo siya, makikita mo, magre-reflect sa'yo, dapat pala mas ginagawa po. Mas dapat ginaganto ko pa. Not only is he very talented, he can sing, he can dance, he can act, he can do comedy. I think he's really loved by people from all walks of life. I just feel that in some ways, he's maybe underrated for what he can do. Dapat nga ako ang manager niya kasi talagang bilib na bilib ako sa kanya. Pero hindi nagtatapos sa telebisyon ng karera ni Jano. Nagkaroon din siya ng maraming pelikula na pumalo sa takilya. Trivia. Magandang trivia to kasi my very first movie, inintroduce ako sa movie ni Dolphy, which was Kalabog and Bosyo. Ang trivia doon is, ang first movie din ng daddy ko was with Dolphy. My dad credits Dolphy, tatay ang tawag namin sa kanya, as his discoverer. Kasi yung name niya na Ronaldo Valdez, kasi Gibbs naman kami. Ang nagbigay ng Valdez, si Dolphy na ang nagbigay nun, nung last name niya na, screen name niya. Ano-ano nga ba ang mga pelikula ni Jano na tumatak sa mga Pinoy at naging tulay sa pagsikat niya? Balikan natin ng mga nakakatawang eksena sa pagbabalik ng Pinoy Star Stories. Nagpatuloy ang pagdagundong ng pangalang Jano Gibbs sa industriyang kinabibilangan niya. At bukod sa telebisyon, hinangaan din siya sa mundo ng pelikulang Pilipino. Palagi ko halata sa screen na mahal ko yung ginagawa ko. Na-enjoy ako sa ginagawa ko. At kita mong bigay na bigay. Gibbs na Gibbs, kumbaga. Kagaya ng ibang papasibol pa lang na aktor, nagsimula rin si Jano sa pagganap sa maliliit na role. Puto was with, hindi ko partner si Ding noon. No? Sidekick lang ako ni Herbert sa Puto. It was a good experience. Medyo nangangapa pa ako noon kasi bago lang ako sa Viva, bago ako sa grupo nila. Hindi ko pa masyado kilala si Herbert and the rest of the group. Una siyang napasabak noong 1986 sa movie na Kalabog and Bosyo, kasama ang nag-iisang comedy king, Dolphy. Movie ka agad yung first exposure ko sa acting was professional, movie ka agad. My first movie was introducing ako sa movie ni Dolphy and Panchito, Kalabog and Bosyo actually. Kalabog and Bosyo, Strike Again, introducing Jano Gibbs, which eventually nakakatuwa kasi later on, ginawa din namin yung Kalabog and Bosyo ni Dennis Padilla. Aray! Ginawa mo sa ilong ko. Ano ba nangyari? Nangamatis. Ikaw lang ba? Bakit? Ako nga nangitlog eh. Sana may dala tayong kanin. Dahil sa pelikulang ito ay mas namulat, natuto at tuluyan na niyang niyakap ang buhay komedya. Hindi ganun kadami movies ko, but I'm very proud of all of them. Ang mga memorable sa akin was The Two Pedro Penducos. Yung buong pamilya kami, hindi ako under, with the whole family, with Bing and Alisa pa lang. Hindi ko naman alam na NBI pala asawa ko. May police dog ka pa. Heaven! Actually, the whole movie was very memorable kasi nga family, no? Pero one thing na I respect about Jano is that he has this passion for his work. Tingnan mo nga. Gwapo na ba talaga? Oo, kamukha mo nga si Jano Gibbs eh. Mas gwapo naman ako dun. Pinapaiyak niya ako.
Hindi, he's super fun to work with. It didn't feel like work, especially when I was a kid. Parang him and my mom, they both would find ways to make it fun for me. Ang dami niyang sinuggest doon at marami siyang pinakialaman sa script, sa direction, and he was very hands-on sa daughter ko nung time na yun. Parang I really felt like we were playing a game. Ganun lang siya. Never, there was no pressure whatsoever na parang, ay, kailangan mo to gawin. Kailangan mong galingan. It wasn't like that. Nasundan pa ng nasundan ng kanyang mga pelikula. I knew Jano Gibbs was a big star, but I didn't realize why he was who he was until I met him in Alabang Girls. Like when you see him on the set, he's always super kinkoy, and then he really engages everyone, and he draws people closer together. Sana may palaman, ano? Hindi ko kailangan ng mga yan! Hoy! Mabuti pa! Lumayas ka na! Pumunta ka na! Palaman! Ando! Alabang Girls, memorable sa amin kasi yun yung first time ko talaga with the group. Dennis with Anjo, Herbert. Ang pinakagusto ko sa kanya pag seryoso siya, tapos nagpapatawa. Kasi bihira yan eh. Bihira yan. And pag seryoso si Jano, parang si Ronaldo Valdez talaga siya. Lalo pag bigo-bigote pa siya. There's a trademark thing about Jano that he should preserve. The whole 90s slapstick, very Filipino humor, that's something that Jano Gibbs has that not a lot of other celebrities have. We should continue that, or he should. Naging sidekick din siya ni Dennis Padilla na hindi nagtagal ay nasabayan niya ang kasikatan. Since nanggaling ako sa Regal Films, pagbalik ko ng Viva, ang first na medyo bida-bida ako, Mandurugas. Sa Mandurugas, actually sidekick lang ako ni Dennis. Paring Ran, iwanan muna kita. Baka sa itaas tinago yung mga bata at si Eileen. Binoy, take care, ha? Well, siyempre, nakikita ng tao na magaling siya magpatawa. Natural. Di ba? Pag dinala mo naman sa drama, magaling din magdrama. Pag nagpaiyak siya yan, maiiyak ka. Tapos siguro nakita ng Viva tsaka ng tao na pwede tong tandem na to. Nagsunod-sunod na after that. Astig, Pusoy Dos. Tapos Mokong Astig naman. Nakasama rin nilang dalawa ang comedian-rapper na si Andrew E. For me, Jano is the Clark Kent of comedy. Clark Kent. Superman. Captain Barbell! Uy, ang bigat. Mild-mannered. Tahimik lang yan. Then, baba na. Style niya, Dolphy. Kami ni Dennis magulo. Style namin, Chiquito. Pag isama mo, Jano Gibbs, Dennis Padilla, and me, complete package yun. Hello! Yes? Can I dance with you? Pwede ba kita maisayaw? Tunay na tumatak ang kanilang komedya sa mga manonood. Kaya naman, ang trio na ito ay nagkaroon pa ng comeback movie nitong 2019, ang blockbuster hit na Sanggano, Sanggagot, Sanggwapo. Nung jumijingle ako, binasohan mo ako eh. Ikaw ang bastos, ikaw sumisilip eh. Never kung titingnan yan! Never! Nakatitig ka eh. Very special tong pagbabalik namin. Actually, pag pinanood mo yung pelikula, puro kalokohan lang talaga siya. Una, nakabalik kami sa big screen. Pangalawa, malaking bagay na kaming tunay na magbabarkada, nagsama-sama uli. We had a great time doing the movie. Uy, ang OA mo naman yun. Iniipit yung nasa polo ko! Sa sobrang tawanan po, ito na, preview. Mismo yung mga cameraman namin, gumagalaw ang camera katatawa kasi hindi makapag-shoot ng maayos. There's a specific type of humor that I like that I think a lot of people from the 90s love. And so I think Jano Gibbs has an opportunity to bring that back through his latest movie and his upcoming projects. Ba ako eh, siyempre. Tunay na kakaiba ang galing na ipinakita ni Jano. Dahil sa ibang atake sa comedy, nabigyan din siya ng pagkakataong bumida sa iba't ibang pelikula.
Sarap! Ito sa lata. Ayaw pala. Yung Gagay ang hanggang ngayon tinutukso ko si Jelly na alam mo pinakamaganda mong pelikula yung yung Gagay kasi nakauling siya. Prinsesa ng brownout yun eh. When he wants to work and when he likes a project, you have him. Kahit hindi siya kasali sa eksena, nandyan siya. Lagi siya nakauling, comedy. Running joke na namin na Gagay, tinatawag ko siyang, Oy Gagay. I even sang the theme song for that. If he does something, he doesn't do anything halfway or half-baked. Todo siya. Uling ni Gagay, mabiling laban sa brownout at boom na din. Taong 1994 nang una niyang gampanan ng title role na Pedro Penduko. Dahil sa nakakatawa pero magaling niyang pagganap bilang isang superhero, siya lang ang nag-iisang artista na nabigyan ng pagkakataong gumanap muli sa parehong role sa sumunod na remake nito. Ako, si Pedro Penduko. Dayuhan. Mula sa beautiful place of Quezon City. I'm very proud, sinasabi ko lagi na at least for 2 movies sa Viva ay naging Pedro Penduko o twice. Yung first one was directed by, yun nga tatay-tatayan ko, si Baby Navoa. Ang favorite ko sa mga movies na nagawa niya, of course, is Pedro Penduko. Tumatak sa kanya yon because he was very into the film. Yun yung baby niya. Yung part 1 was completely different. Tumatak sa mga tao. Kahit sa akin, tumatak din sa puso ko yun. And I was very happy to reprise the role nung part 2 na. Ipinalabas ang Pedro Penduko, The Return of the Comeback, na muli niyang ginampanan noong taong 2000 sa direksyon ni Eric Mati. Ang pelikulang ito ang nagdala sa pangalang Jano Gibbs sa hanay ng magagaling na komedyante sa larangan ng komedyang Pinoy. Ako, si Pedro Penduko. At ako, Akong bida rito. Mas bongga na to. Yung pangalawa, technically mas maganda ng pagkagawa. I still dream na later on, pwede pa rin akong gumawa ng... Ang dream ko parang Logan. Bumalik si Wolverine, matanda na siya, lumaban pa rin siya hanggang huli. Ganon ang concept ko, if I do another one. Sa kabila ng kasikatang ito, nananatiling mapagkumbaba si Jano. Hindi rin siya naging madamot sa pagtuturo ng mga kaalaman sa pamilya man o katrabaho. Jano was the person on the side that would be like, D, don't worry about what's going to happen next. Just go with the flow and trust your instinct. That was what Jano Gibbs taught me. If you want to feel good about yourself, si Jano ang tatawagan mo. Because he'll really make you feel good about yourself. First time ako nasalang nun sa press. Hindi ako sanay. So I learned how to take it in stride and that it was part of the showbiz thing. And yeah, I learned a lot from Jano. Si Jano kasi, yun na, besides being very passionate with his work, ano talaga siya, he loves the arts. He loves the movies, he loves songs, he loves singing. So, he shares that with me. Ang dami niyang knowledge about the arts. So, doon ako maraming natututunan sa kanya. Pero more than anything, he's got so much positivity. Isa na ngang institusyong maituturing ang pangalang Jano Gibbs. Pero hindi sa pagpapatawa at pag-arte nagtatapos ang paglalakbay niya bilang isang artist dahil kailanman ay hindi naalis sa kanyang puso ang pagmamahal sa musikang Pinoy. Pakinggan natin ang himig ng buhay ni Jano sa pagbabalik ng Pinoy Star Stories. Naabot man ni Jano ang kasikatan bilang aktor at komedyante, musika pa rin ang una sa puso niya, lalo na't ito rin ang nagpakilala sa kanya sa mga tao. Alam mo si Jano talaga ever since, magaling talaga siyang kumanta. Malamig ang boses niya eh. There's a soulful vibe about his voice that's very, very soothing. Versatile siya. Maski anong klaseng kanta, pwede sa kanya. Ay, naku, lalo na in his heydays when he was still really into singing.
maganda ang boses ni Jano. He had one of the best voices, I think. Tapos ang maganda nun, habang kumakanta siya, nagpapatawa siya. Sa kanya ko natutunan yung mag-inject ng comedy sa concerts. Pagmasdan mo lang, unti-unti pumapatak sa bubong, ang pangit. Excuse me, sir. Oh, bakit, Day? Excuse me lang, ha? Kinahugasan ko na ang kotse nyo. Anong gawin ko sa mga halaman? Palakihin lang niya yung ilong niya or pag tripan niya yung ilong niya while singing. Tawa na yung tao nun. He could copy anybody. And he could still have his own sound. Bago pa man siya pumasok sa showbiz, ay hilig na niyang magsulat ng mga kanta. Bagay na nakatulong sa pag-abot niya sa kasikatang tinatamasa. Alam mo, lagi akong pinapapili between singing and comedy. Sorry po, pero hindi talaga ako pareho ko pong love yun. Magkaiba ang puso ko para doon. Pantay po. Ito ang difference niyan. Yung when I sing, when I do concerts, ang ina-express ko ay sarili ko. Sarili kong pagkatao, sarili kong feeling. Sa acting naman, sa comedy, hindi ako yung pinoportray ko. Pinoportray ko yung role. Kilala rin ang pamilya ni Jano bilang magagaling na mga awit. Kaya hindi na maikakaila na dito niya namana ang angking talento sa pagsulat at pagkanta. Influences nakuha ko sa bahay, sa mami at daddy ko. Yung taste, I guess, came from my dad. Kasi naririnig ko nung bata ako sa bahay, sina Stevie Wonder, sina Ray Charles. Siguro sa akin niya nakuha yung soul, pero yung rhythm, kuha niya sa mama niya, yung tempo. Ako kasi wala sa tempo. Malaki rin ang naging impluensya ni Jano sa kanyang pamilya pagdating sa musika. Siya ang nagsilbing inspirasyon sa pangarap ng kanyang 2 anak na ngayon ay nagsisimula na ring gumawa ng sariling pangalan. It's a big part, for sure. I mean, especially with starting our singing career. Pag nagre-recording ako before, tinuturuan niya ako. Naku, perfectionist yan. Ang hirap. Paulit-ulit. Yung parang pagod na ako, pero hindi, Melis, ulitin mo, ganyan. Now that we're pursuing singing, he's more of a mentor to us. It's more personal, I think. Oo, parang siya yung nagbabantay sa amin. For example, the recording studio, siya yung... Nandun talaga siya yung parang, ulitin natin, parang try mong ganun. It's very hands-on. Tsaka favorite ko siyang kaduet kasi for me, siya ang pinakamagaling na kaduet. Kasi talagang, alalay siya dun sa kaduet niya eh. Hindi niya sasapawan. Nagamit din niya ang husay sa pagsusulat upang mabihag ang puso ng kanyang minamahal na ngayon ay mabuti na niyang may bahay. One thing about Jano that I admire is the manner of how he writes. Hindi po pa uso ang texting at saka ang mga telepono ng mga panahon na yon. So he used to write really very beautiful letters and poems and songs. So doon, ang ganda-ganda niya mag-express ng mga bagay-bagay. May it be his feelings or his outlook in life. Kilala rin si Jano sa bansag na Philippine King of Soul dahil sa mga kanta niyang punong-puno ng pag-ibig na humahaplos at tumatagos sa ating mga puso. I think kasi I was one of the first few. Isa ako sa mga nauna na wala pa masyadong R&B nun eh. Hindi pa uso nga masyado yung R&B. Medyo nag-R&B na ako ng konti. Diba, he's the king of soul. Pero sa totoo lang, he listens to even current music now. Like to Taylor Updated Swift yan. Oo. Tsaka Ariana Grande, kala niya lang. When you say king of soul, hands up. Marami akong song na i-feature ko siya just because I need a soulful rendition of the chorus. Tulad ng Tanging Ikaw. Nakapag-release siya ng mga albums at notable songs na nagpakanta, nagpaiyak at kumiliti sa puso ng masa. Marami kasing a lot of my recordings, especially yung Divas and I was very memorable to me. Sa Viva yon, naka-duet ko lahat ng mga bigating female singers natin. From Regine to Shasha, Jaya, Pilita Corrales, Kula Desma, Vernie Varga. Ilan dito ang pinakamagandang lalaki, Binibini at Fallen na ginamit ding theme song ng Korean hit series na Full House nang ipinalabas dito sa Pilipinas.
Sa lahat ng mga ako mismo yung sumulat, I think Fallen is the biggest hit for me and magandang representation of my sound. I think yun ang perfect na pag sinabi mong Jano Gibbs, yun ang tunog. Ako, pinakamagandang lalaki. Kasi it's so iconically him. And it's one of his most playful songs. Favorite rin namin yung gayahin. Yung first line. Yeah, 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 yeah. Ganun siya pala. Tsaka ganun yung mukha. Parang may tinitignan sa malayo. Sinabayan din ng masa ang version niya sa sikat na kantang Ipagpatawad Mo ni Vic Soto. Yung hindi ko sinulat, malaki ang utang na loob ko sa Ipagpatawad Mo. Of course, remake ko na lang to na original niyan si Bossing, si Vic Soto. Silang dalawa ni Joey De Leon ang gumawa ng song na yan. Melody, I think, was from Vic Soto and the lyrics came from Joey De Leon. Taong 2000 naman na maging host siya ng GMA Network's musical variety show na SOP. Dito niya naipakilala ang tatak Jano Gibbs na musika na pinakinggan at minahal ng lahat. Diyan kami talaga nagkasama ng matagal. And sa GMA, we did many projects sa GMA. When I started to hear about Jano's music and his style, sabi ko, he's way ahead of his time eh. And when you listen to him, like, diba he composes his own songs and stuff like that. There's something very real about him that is unpretentious, that comes from the heart. I mean, he was really a total performer. Ano siya, triple threat eh. Baka nga quadruple pa. Kasi yun nga lang, medyo kinulang siya sa height, pero bumawi sa lahat ng bagay. Pero bukod sa pagkanta, nakabisado na rin ni Jano ang larangan ng pag-host. Na-develop na lang siya. Nag-enjoy ako. Meron ako mga idol na one is si Ariel Ureta, si Joey De Leon, isa sa mga idols ko when it comes. I like his kind of hosting. So when I'm hosting, medyo yun ang peg ko. Naging host din siya ng longest-running noontime show na Itbulaga. I had a brief stay in Itbulaga, siguro mga 1 or 2 years in Itbulaga. Pero I learned a lot. Very memorable sa akin na yung first bebot contest nila ay kasali ako. At muntik na akong manalo. Pero ang pinaka-challenging daw sa kanya ay nang naging host siya ng mga game shows kagaya ng Kakasakaba sa Grade 5 noong 2007 at Power of 10 noong 2009. Mahirap kasi hindi lang yung game shows, hindi ka lang mag-engage dun sa contestant o dun sa guest mo. May mechanics ka pang iniisip habang tinatanong mo sila. On top of that, kailangan entertaining ka pa rin. Pwede ko pala talagang tahakin itong pagiging host. Pangarap ko pa rin, one of my ultimate dreams is to have my own talk show. Lahat na yata ng larangan sa showbiz ay kabisado na ni Jano. Drama, komedya, musika, at maging hosting ay sisiw na lang sa kanya. Pero sa kabila nakaliwat ka ng trabahong ito, paano pa nga ba niya nagagampanan ang pinakamahalagang role niya sa likod ng kamera? Sabay-sabay natin niyang alamin sa pagbabalik ng Pinoy Star Stories. Naabot na nga ni Jano Gibbs ang tugatog ng tagumpay sa pagiging singer man, actor, host o comedian. Pero sa lahat ng magagandang bansag ng showbiz sa kanya, dalawa ang pinakapaborito niya sa lahat, ang pagiging ama at asawa. Alam naman ang lahat na mahirap maging family man, no? Maging asawa, maging father, maging anak. Siguro, sasabihin ko na lang na swerte ako. I describe him as a cool dad. The kind of dad na you can talk to about anything. Ganong type yung relationship namin. Talagang there's a friendship there. Ang gusto ko kay Jano kasi he's very hands-on sa mga anak ko, especially when they were very young. He's a good father to my children, and I admire that. We love shopping. With our dad, we love shopping. Hindi, totoo. It's true.
true. Siya pa nagyaya. I want my children kasi to have good memories of their lives, their childhood. And I know He has given that to them. So I'm very happy with that. Actually, sa kanya namin nakuha yung kaartehan namin, dalawa. Hindi sa mom namin. Pati makeup pa kasama yun. Parang yung foundation mo. Oo. Okay. Ganun. Mahilig mang magpatawa sa harap ng kamera. Sa tunay na buhay ay isa siyang seryoso, mapagmahal at higit sa lahat, totoong tao. Pag kami-kami lang, Jano is very serious. Once in a while may punchline, pero mas quiet siya. Bilang kaibigan, mas lalabo yung dating sa'yo na siya'y artista. Mas malinaw sa'yo na siya'y kaibigan. Yung lowest point ng buhay ko, isa sa mga una kong pinuntahan sa bahay. And wala, nakinig lang siya sa akin at inakbayan niya lang ako. Kaya kahit na hindi siya nagsasalita, alam ko kung gaano siya nasasaktan doon sa nangyari sa akin. I even consider him closer than my brothers. My brothers, we don't talk like that. We don't share feelings. We don't open our hearts, our minds. Kung gusto mo ng kaibigan na mangungunsinte, kung gusto mo ng kaibigan na sasabihin sa'yo, "De, okay yan. De, kaya mo yan." Si Jano ang pupuntahan mo. Pero kagaya natin, paminsan-minsay, nagkakamali rin siya. Baka pare-pareho kami. Na tipong kung call time mo, alas 8, dumarating yan, tanghalian. Creative, maganda, madaming mga naiisip na kalokohan. Ang ano ko lang sa kanya, yung pagka-late niya. Siya rin yung parang nag-introduce sa akin sa film. Sabi niya, huwag kang dadating on time kasi late ako. Sabi ko, ganun ba yun? Sabay kami pumapasok sa school. Parati kami late, parati kami nag-aaway. Kasi ang bagal talaga niyang kumilos. If you check out his Instagram account, it's Jano Late Gibbs. So just to inform the public that he's still alive, buhay po siya. Yun lang, lagi siyang late sa mga taping and whatever. Ang maganda naman kay Jano, honest siya. Sasabihin niya sa kanya, ganitong oras ako darating. Kausapin ko na mismo yung co-workers ko na nagsasabing, late ako, na gusto ko pong sabihin sa inyo na mali po kayo, ay hindi po ako late, masyado po kayong maagang dumating. Nililinaw ko lang po yun. Hindi, dasal ako magbago pa yun. Yun. Yun ang masasabi ko doon. Wala kaming explanation kasi late din kami palagi. So, It's in the blood. Ganun lang talaga. Yun. Hereditary siya. Maganda nun natuto na ako. Dati kasi nalilate ako. Happy to say ngayon hindi na. Absent na ako ngayon. Nag-a-absent na ako. So at least nag-level up. Late man sa taping pero hindi pa late para kay Jano na ituloy ang magandang nasimulan. Ang pamilya, kaibigan at mga taong naniniwala sa kanya ang nagsisilbi niyang inspirasyon kung bakit patuloy pa rin siyang nagbabalik showbiz. He was made for this industry. Yun ang kanyang calling. Namimiss ko yung presence niya. Na gumagawa siya ng mga masasayang pelikula, na kung makakanta siya, namimiss ko yun kasi such a genuine talent. Hindi ganun kadami yung mga victories ko or achievements. But one thing I'm proud of is you can be sure na kahit gaano kaliit man yan, kahit maliit na pelikula, maliit na TV show, a small song number, I always give it my 100%. Kaya, despite what everybody says, he's still around because he's got talent. I am to him first a father, a friend, and a fan. Fan. Ang galing eh. When I see him, I always call him Jano Gibbs. I go, "Oi, Jano Gibbs!" I just love calling him that, just because to me, he's like an institution. His name, can you imagine, he's not just a double threat, but a triple threat. I mean, he's an amazing singer, he's an amazing actor, a comedian, and guwapo pa. Ano pa? I take my job very seriously. Kahit na nagpapatawa ko o yung mga adlib ko na nagme-make face ako, pinag-aaralan ko lahat yun. At magatrabaho yun para sa akin. Sa kabila ng magandang takbo ng kanyang career, ano pa nga ba ang gustong makamit ng isang sikat na komedyante, host at singer na kagaya niya? I can see myself in siguro mga 5 years pa. Parang nakikita kong magiging DOM ako.
I'm sorry, hindi pa ako tapos. Director of movies. Bakit? Ano ba iniisip niyo? I still see him in the industry writing, hopefully even directing. Because feeling ko parang he would have the knack for that. Par excellence actor. Or better yet, director. Gusto ko gumawa pa siya ng more songs and coming from the heart. Mag-hit at mag-hit yun. And he should also maybe consider directing his own sitcom, maybe writing his own material. Kasi there's actually a stroke of genius up there that I think the rest of the world doesn't really know about. So, please, maging busy ka na, ha? Patuloy mo yan. Ilabas mo yan, yung talent na yan. Namimiss yan ng tao. Paano nga ba niya gustong tumatak sa puso at isip ng masang Pilipino? Not late. Sana. Pag wala na ako, syempre, sasabihin nila, the late Jano Gibbs. Di, pasok na yun. I like being called Pedro Penduko. Ganun pa rin kung ano yung pakiramdam ko at takbo ng utak ko nung bata ako. Yun pa rin ang nararamdaman ko inside. Sa puso ko, 20 years old pa rin ako. Ganun pa rin sa utak ko. San Francisco, haba ng San Juanico, haba ng panahon na nagkasama tatlong ito, kaya ngayon na nagkasama.